Ngayong araw ating ere-review ang Chapter 10 ng Kagurabashi kung saan sa wakas ating malalaman kung paano gumagana ang ikatlong teknik ng Abyssal Heaven. Pero ngayon ating malalaman kung maski maaaring ma-resist ni Sojo ang ultimate na abilidad ng katana. Kaya hindi na natin papatagalin ito, ating simulan ng chapter review. Ang chapter ay mabilis na nagsimula sa paliwanag kung paano gumagana ang ikatlong teknik ng katana ni Chihiro. Ang Nishiki technique ay gumagawa sa sumusunod na alituntunin kung ang nakaraang teknik ay ginamit bilang depensa o atake, sa paggamit ng spiritual na enerhiya ng gumagamit bilang isang sandata, ang purong spiritual na enerhiya ay pinapalakas ang katawan mismo, patuloy na pinapalakas ang bilis ng paggalaw at attack power. Pero sa kasalukuyang estado ni Chihiro, ito ay imposible na gamitin ang teknik na ito ng padalos-dalos dahil sa kanyang kaawa-awang estado, ang anumang pagkakamali ay maaaring humantong sa isang hindi maiiwasang pagkatalo. Sa karagdagan, ang kalaban ay hindi inalis ang kanyang pagkakatitig sa kanyang kalaban ng kahit isang segundo, pinapanood ang kanyang galaw at hinihintay ang may teknik na makarecharge. May interesanteng impormasyon din ang lumitaw na si Sojo ay tinanggap ang kurigumo sa loob ng 1 linggo lamang, at hindi pa lubusang magawang mapakawalan ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang laban ay maaaring maging mas mahirap pero ang kalaban mismo ay hindi pa gaanong sinisiyasat ang abilidad ng kanyang sandata. Gayunpaman, siya pa rin ay hindi maaaring basta-bastang mahuhuli gaya ng sinabi ni Azami, dahil ginagamit niya ang kanyang Mystic Katana sa magandang paraan. Ayon kay Sojo hindi katanggap-tanggap para sa sandata na ginawa ni Rokuhira na gamitin para magligtas ng mahihina. Ang mga salitang ito ni Sojo ang nagpagalit kay Chihiro, kinalimutan niya ang tungkol sa kanyang masamang kalagayan na siya ay naimpluwensyahan ng Nishiki technique, at siya ay galit na inatake ang kanyang kalaban. Sa atake na ito, nabitawan ni Sojo ang kanyang sandata dahil sa nakakamanghang lakas ni Chihiro. Ang kalaban ay namangha sa kung gaano naging mabilis at kalakas ang atake ng kanyang kalaban. Pero para hindi magbigay ng anumang kalamangan sa pangunahing karakter na ngayon ay hindi madaling matamaan, ang villain ay ginamit ang kanyang teknik na Ketsu Ice technique na gumawa ng maraming ice spike na nakapalibot sa kanyang sarili na siguradong hahadlang sa paggalaw ng kanyang kalaban. Gayunpaman, mahusay na iniiwasan ni Chihiro ang lahat ng sagabal sa kanyang daan, at mabilis na nakita ang kanyang sarili na nasa likod ng kalaban, at may intensyong gumawa ng nakakamatay na pinsala sa kanyang kalaban. Pero kahit sa posisyong ito si Genichi Sojo ay nagawang makaalis sa masamang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng counter-attack dahil kinailangan ni Chihiro na palakihin ang kanyang distansya sa kalaban, bagaman nagawa niyang magalusan ang villain sa mukha. Sa isang palya lamang mabilis na nabawasan ang kanyang abilidad para tapusin si Sojo, sapagkat sa paggamit niya ng isa pang teknik maaabot na ng kanyang katawan ang limitasyon. Sa karagdagan, si Chihiro ay sumuko sa emosyon at inihayag sa villain na siya ay anak ni Rokuhira Konoshige. Sa sandaling ito, isang sasakyan na kakampi ni Sojo ang dumating sa paningin ni Chihiro, kung saan napansin ang paa ni Charo. Pagkatapos na mapagtanto kung gaano niya na miscalculated ang lahat, at hindi niya inisip na ang kalaban ay may katulong. Pagkatapos na makita ang paa ni Charo, kinalimutan ni Chihiro si Sojo at mabilis na umalis para iligtas si Charo. Pero kahit na ito ay bahagi ng plano ng kalaban, hindi pumayag si Sojo na basta-basta lamang aalis si Chihiro, at sa sandaling ang May technique ay na-recharge, ginamit niya ito at mabilis niyang inatake si Chihiro ng kanyang lightning attack. Gayunpaman, ang atake na ito ay pinigilan ng isang bato na pader. Ito ay magic na ginawa ng isa sa mga sorcerer na lumitaw sa kawalan. Ito ang nagbigay daan para si Chihiro ay makaalis sa battlefield ng walang anumang sagabal. At sa katotohanan, gaya ng sinabi ni Chihiro, ang reinforcement sa anyo ng elite na membro na mula sa Kamunabi ay sa wakas dumating. Pero ayon kay Sojo ayos lamang sa kanyang labanan ang dumating na membro ng Kamunabi, pero pagkatapos na makita sina Shiba at Azami na dumating din, mabilis na tinanggihan ni Sojo ang opsyon na makipaglaban, binibigyan diin na ang lakas ng dalawang ito kumpara sa elite na membro ng Kamunabi ay malaki.
Pagkatapos ginamit niya ang isa sa teknik ng kanyang Mystic Katana na ito ay gumawa ng tila smoke screen, at ang kalaban ay naglaho mula sa battlefield. Dahil dito walang sinuman ang nagtangkang humabol sa kanya, sapagkat hindi nila gustong gumawa pa lalo ng pagkawasak ng lungsod. Sa aking opinyon ito ay stupido dahil sila ay may pagkakataon na mahuli ang isa sa maimpluwensyang tao sa underworld pero hinayaan lamang nilang makatakas ito. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, nagawang maabutan ni Chihiro ang sasakyan ng dumukot kay Charo, at siya ay lumipad sa isang mabilis na galaw, halos pinutol ang ulo ng lahat ng nakaupo sa sasakyan para iligtas ang batang babae na si Charo. Pero napansin niyang ang bata ay wala doon, ang mga masasamang tao na ito ay pinutol ang kanyang paa para malinlang si Chihiro, at saka, nagawa din nilang iwan si Hinaw sa daan na nag-aagaw buhay. At tingnan lamang ninyo ang bloodthirsty na hitsura ng pangunahing karakter. Pagkatapos na tapusin ang lahat ng kakampi ni Sojo, si Chihiro ay tinangkang hanapin kung nasaan si Sojo. Pero siya ay walang anumang natitirang lakas para gawin ito, sa kabutihang palad, at si Shiba ay dumating para sa kanya, at least hindi siya bumagsak pagkatapos na ubusin ang kanyang espiritual na lakas. Gayunpaman, ako ay namangha sa bilis ng pagkilos ng Kamunabi, alam nila in advance ang tungkol sa intensyon ni Sojo pero hindi nagtalaga ng kahit isang gwardya sa pangunahing karakter. Sa huli, si Chihiro nang nag-iisa ay nilabanan ang isang malakas na kalaban na si Genichi Sojo, at sa parehong oras paanong hindi niya nagawang naimpluwensyahan ang pagkakadukot ni Charo. Ang villain mismo ay nagawang matupad ang kanilang plano, sumakay sa isang sasakyan kung saan talaga naruroon ang batang babae. Pero kahit na hindi niya nagawang makuha ang Mystic Katana, at least nagawa niyang madukot muli si Charo na sinasabing ito ay partikular na ingredient sa kanilang plano. At sa kagaya ng aking sinabi, pagkatapos na ihayag ni Chihiro ang tungkol sa kanyang koneksyon kay Rokuhira, si Sojo ngayon ay hindi maiiwan sa kanyang likod, dahil ngayon siya ay interesado hindi lamang sa Mystic Katana na Abyssal Heaven, pero pati na rin sa pagkatao mismo ni Chihiro. Sa kanyang pagod na estado, ang pangunahing karakter ay hindi nagawang pigilan ang plano ng may karanasang villain. Gayunpaman, siya ay nagpakita ng nararapat na resulta, nilabanan kahit ang dalubhasang warrior katulad ni Sojo. Pero hindi ako nasiyahan sa mabagal na desisyon ng Kamunabi, parang purpose nilang ginawa ito para tulungan si Sojo. Pero sana naman ay hindi ito mangyayari, sila lamang ay pumunta para iligtas ang lungsod at hindi hulihin si Sojo, kaya ating aalamin sa susunod na chapter kung anong klaseng plano ang gagawin nila kay Charo, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.